Oo, mamlilito nini. Ano yan sila? Isang kahig, isang nakaw, family. So ito yung sunod mga kababayan. Si PBBM, bumuo ng independent, tawag dito, independent commission. Independent commission para sa DPWH corruption probe itinatag ni PBBM. Pero mga kababayan, isinabi po ni PBBM dito, the independent commission will recommend to executive what to do with the certain parties found to be part of all this corruption that has been on not only flood control but all of the working in DPWH. Tumayo siya ng isang komisyon, nagtatag siya. Ngayon mga kababayan, tatanungin ko po kayo, posible kaya na si General Torre ang ilalagay dito? Mga kababayan, ito po, si PBBM ay bumuo po or nagtatag na isang independent commission para sa DPWH corruption probe. So ito na mga kababayan. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihinahanda ng administrasyon ang Executive Order or EO para formal na bumuo ng isang independent commission na tututok sa investigasyon sa flood control project sa bansa. Aniya ang naturang komisyon ang nagrerekomenda kung ano ang dapat gawin ng mga mapatunayang sangkot sa korupsyon, hindi lang sa flood control project kundi sa lahat umano ng proyekto ng Department of Public Works and Highway. Nako, eto na mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, critical position daw ang ililipatan ni General Torre. So ngayon mga kababayan, posible kaya na si General Torre na ang ilagay dito? Kasi pag sinabi nating independent commission para tututok, alam naman natin si General Torre, yan ang mabilis na kunin kasi bakit? Iglesia yan eh. Pag sinabi nating INC, ayaw niya ng may mga nadudungisan, hindi yan nasusuhulan. Ayaw niya ng kasinungalingan, ayaw niya nagmumura, maliban na lang sa ibang INC dyan, na binibiding-bidingan pagdating eleksyon. So ngayon, mga kababayan, ito na, aniya ang naturang komisyon ay nagrerekomenda kung ano ang dapat gawin sa mga mapatunayang sangkot sa korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi sa lahat ng umanong proyekto ng Department of Public Works and Highway or DPWH. It will be sent information to them, they will investigate it, and it will make recommendation as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman or dalhin sa DOJ, whatever it is, ani ni Pangulong Marcos. Dagdag pa niya, bubuuhin umano ang komisyon ng mga eksperto gaya ng forensic investigators, lawyers, justice at prosecutors. Naku po, marami pala ito Tingnan niyo forensic investigators, lawyers, justices at prosecutors. So, we are putting together the EO that will create the independent commission, and the independent commission will be the investigate arm. So that they will continue to investigate whatever information is received saad ni Pangulong BBM. Nako po, mga kababayan. Delikado to. Paano to mga kababayan kung napatunayan dito ni PBBM sa kanilang investigasyon? Ito pakita ko sa inyo. Ayan. Paano kung napatunayan dyan na si Bongo? Si Diskaya, tatay ni Bongo, kapatid ni Bongo. Paano kung napatunayan? Di aresto talaga. Mga DDS, mag-like kayo dyan. Naku po, delikado ito, mga kababayan. Si General Torre pa naman, kung naalala ninyo, sabi ni General Torre, within 1 or 2 hours, kapag hindi ka lumabas, bubumbahin namin yung loob ng ilalim ng lupa na kinutkot namin. Lumabas ni Kibuloy Hindi ka lalabas, bubumbahin ka. I will give you 2 hours. If hindi ka lalabas, bubumbahin namin yung ilalim.
Hanggat may heartbeat. Tapos sabi pa ng mga DDS, pinakalat nila, grabe, baka nanakawin nila yung mga ginto ni Kibuloy. Kasi nagdadala sila doon ng mga machine. Baka anuhin nila ito. Yeah? Potang ina ng ginto, makikita mo doon. Lotion, shampoo, na pareho ang amoy. Naniniwala pa ako, meron doon. Yeah? Kita ninyo, mga kababayan. Sabi ng mga didis, kawawa naman yung ni Pastor Kibuloy, kinutkot ni Tore. Kawawa si Tatay Digong, kinidnap ni Tore. Kawawa si Digong, samantalang si Hanlit namalo ng cellphone. Sinong kawawa? Yung pulis na nabukol o si Digong na may patulog-tulog pa, oxygen. Hindi naman nakakunik yung wire dun sa acetylene. Potang inang yan. Pa-oxygen, natulog-tulogan yun. Tapos tinignan ko, hala, yung wire ng oxygen, hindi nakakunik dun sa oxygen. Kita nyo yun? Pag-i-search ko ngayon yun, mga DDS, magigigil na naman yan. Si General Torre lang kasi ang dyan pasado sa mga ganyan pagdating sa mga ganong-anuhan pakita ka dito. Sinasadya nila, hindi daw makahinga, putang ina, pero yung nandoon sa Hong Kong, nagsalita pa. Balita ko, yung ICC, may warrant daw sa akin, pagsasampalin ko yan. Sabi niya. Tapos, kita ninyo, humihiga para hindi makarga sa aeroplano. Tapos sabi pa ni Hanilit, wala daw passport, pero galing Hong Kong. Yan ang pagkasinungaling. Hindi ako sasama, wala akong passport. Bakit? Nandun kasi si Ipi. Gailan nyo ako. Kita nyo yan, Digong oxygen. Oxygen ni Digong nga. Digong oxygen. Kita natin yan. Putangin ang oxygen na yan. Kita, matatawa na lang yung taon ako, mga kababayan. Oxygen. Konektadong oxygen ni Digong. Pero hindi nakakabit. Ito ha. Nag-react nga si Arnold Clavio dito Kita nyo oxygen ni Digong. Andito yung tubo. Ano yung nakakabot sa ilong? Kita nyo? Ayan oxygen ni Digong. Andito yung tubo. Pero may nakakabit sa ilong. Kita ninyo kung gaano kasinungaling at gaano kadramatista. Di ba? Pinatagal-tagal nila doon, kung sinakay nila yan sa private plane, diretsyo ng kulong yan. Pero kita nyo, lulukuhin pa yung taong bayan, oxygen, nandyan yung tubo, pero nakakabit na dito sa ilong. Kita mo? Argo! May galab shoutout, Justice for DDS. Diskaya dry hard supporter. Dry hard ba? Kita nyo, mga DDS, mga bobo kayo. Ginawa kayong tanga ni Digong. Oxygen. Hindi na daw makahinga. Pero yung tubo, hindi naman kinabitan ng hose. Ang hose nandito Andito yung tubo Paano mo i-connect? Saan yung oxygen? Saan ko humihigop na oxygen? Sa buga ng aircon, sa ilalim ng kama? Kita ninyo kung gaano kay katanga. Tapos sabi pa ni Bongo, dinala siya sa aeroplano. Nakapa. Wala siyang tsinelas. Ito na naman DDS. Alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Bongo. Tsinelas. Ni Digong. Alam niyo, matatawa ako dito. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niya sa hospital. Kaya samahan ko siya doon. Dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagam niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Alam niyo, wala siyang sinelas. Walang Pati tsinelas. sinelas niya, wala. Nakapaa. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa.
Kita nyo? Walang tsinelas. Si ano yung suot ni Digong? Botas? Putang inang yan. Wala siyang tsinelas. May schedule siya sa paggamot March 12. Pati gamot pinagkait. Tanga. Doon sa Europe, pag tinuli, laser. Sa Pilipinas, pag tinuli, palo. Na? Pagod na ako ipagtanggol mga Duterte. Sabi ni Argo Bingot. Kaya ngayon si Diskaya na. Oy, wag yung kalabanin yun si DDS na Diskaya diehard supporter yan si Argo. Napagod na nga kaka-support dyan kay Digong kasi nga puro sinungaling yung nandyan. Wala siyang tsinelas. Dinala siya si Roblano, wala nakapaa. Kita ninyo? Walang tsinelas. May bato pa. Alam ko kung ano ang function ng Interpol. Bullshit! Alam ko yan eh. Hulihin niyo ako ngayon, no? Sige. Ikaw, Trillanes, puro ka ngal diyan. Hulihin mo ako, samahan mo ako. Nung in-interview, Senator Bato, handa ka bang magpa-aresto? Ay, hindi. Napakahirap pala doon. Bakit? Yung anak nga ni PRRD, hindi pinapapasok. Paano na ako? Kita mo yan. Wow, heaven knows. Naku, maraming salamat po, ma'am. Sa yung napakalaking super chat. Maraming salamat po. Ma'am, wow, heaven knows. Thank you so much. Kita nyo yan? Mga kababayan, like po tayo. Alam nyo, minsan hindi na ako maniniwala dito sa mga sa mga DDS. Bato. Ito, ipakita ko yung mga sinungaling. Bato. Matapang. Noon. Ito na ha. Yung mga... Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak yan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magmura sa akin. Maghapong tinutunton si Senator Bato de la Rosa pero hanggang sa mga oras na ito walang kumpirmasyon kung nasaan nga ba siya. Wala rin siyang sagot sa ating mga tawag o text para sana mahinga ng reaksyon kaugnay sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo? Simula pa kaninang umaga, wala tayong tigil sa pagkontak kay Senator Bato de la Rosa. Kadalasan namang mabilis siyang makuha ng interview o pahayag through text o tawag. Pero sa Viber, makikitang huli niya itong chinek noon pang March 9 o linggo. Nang tawagan natin, Jiggy, cannot be reached na rin ang kanyang linya. Ilang beses din natin kinulit ang kanyang staff pero ayon sa kanyang media officer, walang official statement na ilalabas ngayon sa Senator Bato. Mag-a-update na lang daw sila oras na may development na. Tinanong ko kung nasa loob pa ba ng ating bansa ang senador pero hindi na tayo sinagot. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Nung hinuli si Digong, nawala, cannot be reached. Tapos, nung napunta na si Digong doon, nandoon na, dinadasalan na ng mga bubong DDS, biglang lumabas si Bato. Nangampanya ako sa bundok, walang signal. Potang ina, galing. Nangampanya sa bundok, walang signal. Pero yung priority niyang puntahan yung Hong Kong, hindi sumama. Alam nyo ito turuan ko kay mga DDS. Alam ko hindi kayo bungol, pero mga bobo kayo. Kahit bobo kayo, ituro ko sa inyo. Alam nyo ba, si Bato, alam na niya, noong March 11 pa lang ng madaling araw, may warrant na si Digong. Kaya hindi po siya sumama, pumunta ng Hong Kong, kasi alam niya, pag hinuli si Digong, mabutata siya ni Trillanes kasi ang sabi niya, samahan daw niya si Digong doon ihatid. Ang problema lang, baka pag sinamahan niya, hindi na siya makauwi. Kaya nagulat kayo, bakit wala si Bato doon sa Hong Kong? Imposible, walang pera. Kamahal-mahal nung relo, tas walang pera pamasahe sa Hong Kong, 6,000, 12,000 lang may balikan. Libre naman yun ang pera ni Kibuloy yung stadium doon. Diyos mio Marimar. March 10 pa lang, alam na ni Bato na may warrant si Digong, kaya hindi sumabay.
Kaya ang unang traidor dyan sa hanay ni Digong si Bato. Diba mga DDS? Alam ko na bobo lang kayo pero hindi kayo bungol. Hindi Diyos mio Marimar. So yun lang mga kababayan. Yung ating live, no, hindi ko na po masyadong habaan. Hindi ko na po masyadong